Sabay-sabay natin alamin ang mga kaganapan na nangyayari sa ating bansa. Yo, what's up mga kaibigan? This is I2K po again. Ngayon nandito naman ulit tayo sa channel ni Pinas News Insider. Dito naman ulit tayo magbibigay ng komento at reaksyon. Kaya samahan nyo guys. Let's go! Ito ang balita ngayon. Viral ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang Senador Francis Tolentino naglabas ng mga larawan na tila nagpapakita ng pagkasira ng Sabina Shoal na tila kagagawan di umano ng China. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at iminungkahi ang paghingi ng tulong sa mga kaalyadong bansa. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang Sa lahat ng hindi pa nakasubscribe mga kaibigan kay Pinas News Insider, mag-subscribe na po tayo at huwag nyo rin pong kalimutan mag-subscribe dito sa aking channel. sa aming channel, please huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, sa isang ngang balita, tila kinundi na ng mga senador ang tila nangyayaring coral harvesting activity sa Rosol Reef. Kaya mga senador, pinalagan nito at nagbungkahe na pwedeng maghain ng claim damages ang Pilipinas laban sa kung sino man ang nasa likod ng paninira sa bakuran ng Pilipinas. Ipinakita rin ni Senator Tolentino ang kuhang larawan sa underwater shot sa Escoda Shoal o kilala rin bilang Sabina Shoal na magkaiba na ang kulay. Sa nakitang larawan, tila wala ng kabuhay-buhay kumpara sa dati nitong anyo na makulay. Grabe yung mga taga-China mga kaibigan. Sila na yung dumadayo, sila na ng angkin. Sila pa yung naninira ng kalikasan ng Pilipinas. Grabe naman. Grabe naman kayo, mga Chinese kayo. Kinala ng senador, mukha di umanong may pinatong na kung anong materyales sa ilalim na kakaiba sa natural nitong elemento noong hindi pa durog ang bahura. Pinakita rin ng senador ang larawan ng tila pagdagsa ng mga dayuhang barko sa Ilocos Reef. Kaya ayon sa senador, dapat gumawa ng hakbang dahil mahalaga ang coral reef resources. Dapat di umanong mag-file ng case arbitration. Pangalawa, ng International Court of Justice patungkol sa pagkasira ng natural resources. Bagamat hindi pa kumpirmado kung China ang nasa likod ng nadiskubre sa likod ng coral reef, ay sila di umano ang pinaghihinalaan ng senador dahil sa di umano'y mga aksyon ng China sa pag-aangkin nito sa West Philippine Sea. Kaya Senator Jinggoy Estrada umaksyon na at nagmungkahe na panahon na di umano para tumapik na tayo sa ating mga kakamping bansa para matulungan na marisolba ang isyong nangyayari ngayon sa West Philippine Sea. Kaya ayon sa ating mga kababayan, tila suntok kay Senator Robin Padilla ang ginawang panawagan ng mga ibang senador na humingi ng tulong sa ating mga kaalyadong bansa. Dahil kung ating matatandaan, nagbigay ito ng isang pahayag na tila tutol sa presensya ng dayuhang Amerikanong sundalo sa West Philippine Sea na di umano'y magdudulot lamang ng tensyon at hindi pagkakaunawaan sa pagitan ng Pilipinas at China na kaya naman natin noon na tayo lang. Bakit kailangan pa ngayong humingi ng tulong sa ibang dayuhan? Ngunit ang panawag Parang napapahiya ngayon mga kaibigan si Robin Padilla. na ito ng ibang senador sa paghingi ng tulong sa kakamping mga bansa kasali na ang mga hukbong Amerikano ay tila hindi lamang sa pang-aangkin ng China sa West Philippine Sea, kundi ang tila labis na pang-aabuso ng China sa likas na yaman ng West Philippine Sea. At nang lumabas nga ang balitang ito, marami sa ating mga kababayan ang hindi napigilan ng kanilang sarili na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, remember Senator Robin Padilla, kung ano ang achievement, experience at knowledge ni DNT Secretary Gibo Teodoro. Bawat Pilipino ay kasama ka Senator Robin Padilla
na ipagtanggol ang Pilipinas, lalo na kung naayon sa batas, lalo na kung international law na ang usapan. At lahat ay sumang-ayon dito. Ang ginagawa nila ay naayon sa batas at karapatan natin na ipagtanggol natin ang ating bansa. Kaya Senator Ben Padilla, study first before kuda. Wala namang problema kung ang gustong palabasin ni Senator Padilla i-anti-US siya. Kaso hindi niya mabalanse yung posisyon niya sa kadahilan ng hindi niya pwedeng atakihin ng US nang hindi nasasagasaan yung relasyon nito bilang kaibigan o ali ng Pilipinas. Tapos hindi man lang niya maganti yung China sa mga salita niya. Para bagang Pinas at US ang gumagawa ng puro mali. Sa ngayon, ganyan ang nangyayari. Kaya tuloy ang tingin sa kanya ng karamihan. Traidor siya sa bayan. Isa pang problema ni Senator Padilla, hindi siya marunong magsalita ng parliamentarya o madiplomasya dahil palasak ang salita ang dating Grabe mga kaibigan, ang daming galit kay Robin Padilla, no? Sa yung pagtutol niya sa mga Amerikano, pagtulong sa mga sa West Philippine Sea para mabawi natin yung West Philippine Sea, mga kaibigan. Or mapalayas yung mga China dun. Spang, parang nagkwekwentuhan lang sa kanto. Bueno, ganyan talaga kapag napasok ka sa isang gawain na hindi ka marunong o sanay. Madalas, mapapalpak ka talaga. Sayang nga po ang boto namin. Sana po ay mawala na siya sa Senado. Puro forma lang ang alam niya. Sa pelikula lang siya magaling. Pero sa paglilingkod bayan, wala pa po kami nakikita na malasakit sa bayan. Puro forma at astang siga lang ang nakikita namin sa kanya. Nagtaka nga ako, bakit siya nanalo at number 1 pa. Nanood ako sa mga Senate hearing na nandun siya. Talagang kulang siya ng talino at hindi siya karapat-dapat sa Senado. And ko. Wow, ito isa na naman po itong dapat natin talagang siguro ay sagutin at magbigay ng comments, reaksyon ng taong bayan. Ito po ay kasunod ng plano ng Philippine government na mag-file ng kaso laban sa China tungkol dun sa pagkasira ng ating likas na yaman, nawala yung mga coral. Okay? Alam ba ninyo yung Chinese government ay merong statement at sinasabing, tinuturing daw nila ito na grabe ito. Tinuturing ng political drama. Para bang nagdadrama lang ang mga Pilipino sa kabila ng lahat ng ito. Ito, pakinggan ninyo ito. Chinese po yung lingwaheng ginamit pero meron naman pong mga explanation kayo maririnig kung na nagpapatunay doon sa kanya sinabi. 我们劝告菲律宾有关方面。We urge relevant party of the Philippines to stop creating a political drama from fiction. If the Philippines truly cares about the ecological environment of the South China Sea, it should tow away the illegally grounded warship at Renai Chao as soon as possible. Stop it from discharging polluted water into the ocean and not let the resting warship bring irrevocable harm to the ocean. The armed forces of the Philippines have yun po yung, suspected China is responsible for malinaw po na parang merong nagkaroon lang po na para maintindihan ng mga Pilipino yung kasi ginamit yung Chinese na lingwahe nila. Kaya sinabayan ng pagpapaliwanag do sa para maintindihan ng mga Pilipino. Okay, yung translation ng from Chinese language to para maintindihan natin. Okay yun. So yun po yung idiniin ng Chinese babae pa Chinese official. Dahil nga po, actually, kaya ho talagang kakaiba ito Plano pa lang. Kasi ang unang nagsabi nito si Secretary Boyeng Rebulya na makikipag-ugnayan siya sa Department of Foreign Affairs, Office of the President, Executive Secretary, Lucas Bersamin, at saka sa Solicitor General, kay Solicitor General Guevara, para kanilang pag-usapan ano ang dapat gawin kasi meron pong karapatan ang Pilipinas na gumalaw kasi hindi ho pwedeng ibabaliwala yung pagkawala ng likas na yaman o yung coral diyan sa West Philippine Sea, doon sa Rosol at Rips at meron pang isa. At malamang, sabi nga ng mga otoridad, baka hindi lang doon, baka marami pang lugar sa kabuuan ng West Philippine Sea ang nawala yung coral. So, nagpaplano pa lang, ganyan na yung sinasabi kaagad na political drama. So, ang tingin ko bilang isang Pilipino, parang nakawalan ito ng respeto sa batas, sa Bastos yung reporter na yun. karapatan ng Pilipino at kalapatan ng Pilipinas.
Kasi ang gagawin ng Philippine authorities ay para sa kapakanan ng bansa at mga Pilipino na dadaanin sa legal na proseso. Pag nagpal ka ng kaso, yan ang tamang venue. Tamang pamamaraan, sa legal na pamamaraan para magkaroon ng due process at mabigyan ng pagkakataon ang idinidimanda katulad ng China. Pero sinabi ng China, political drama, so ibig sabihin, kawalan ng respeto sa batas, kawalan ng respeto sa Pilipino. Anong klase? Kakaiba talagang sobra itong China sa kanilang mga ginagawa at pagtrato, pagtingin sa Pilipino. Hindi talaga tayo kaibigan ito. Hindi totoo, di ba sinasabi, nakikipagkaibigan, tayo lang nakikipagkaibigan, sila hindi. Kasi, dapat, ang statement ng China, hindi ko naman sa tinutuan, bilang kung sila'y rumirespeto sa Pilipino at sa batas, dapat pag nabalitaan nilang ang Pilipino ay magpapailang kaso, dapat nga, winelcome pa nila. Good, welcome yan sa amin. Magpile kayo ng kaso, then masagot naman namin sa tamang proseso, sa korte, kung ano ang aming karapatan dyan at ang aming ginawa. Dapat ganun para legal na legal. May respeto sa isa't isa, may respeto sa batas, may respeto sa complainant, Philippine authorities, Philippine government. Di ba? Ganun dapat. Pero hindi, kaagad political drama. Para bang, wala yan, drama lang kayo. Wala yan, hindi naman naintindihan niya kasi nagdadrama lang kayo. Political, napupolitika lang, hindi kami naniniwala dyan. Ganun kaagad, masyadong kawalan ng respeto, totally kawalan ng respeto sa batas at karapatan. Alam nyo, ang international law ay napakahalaga. Ang pagrespeto ng isang bansa sa kapwa bansa o country to country at pakipagkaibigan ay mahalaga. Di ba? Dahil hindi naman po pwedeng malaking bansa sila mamalitin ng katulad ng Pilipino o hindi irespeto ng malaking bansa ang karapatan ng isang maliit na bansa. Alam nyo, ang pagrespeto at pagsunod sa batas, hindi naman palakihan ng bansa yan. Hindi naman palakasan ng pwersa yan. Di ba? So, kayong mga Pilipino, kaya ko ito pinapaliwanag, kasi meron pa rin po ng mga Pilipino katulad ni Senador Robin Padilla at yung kanyang mga kasamahan, pro-China. Kaya ngayon ang challenge, madaming hamon sa inyo, Senador. Ito ngayon, sinasabing political drama lang ang ating gagawing protesta tungkol sa pagkawala ng ating likas na yaman. Ano kaya magiging reaksyon ng mga senador dito, mga kaibigan? Anong masasabi mo dyan? Lalo na kay Robin Padilla. China ang ating didimanda. China ang pinagdududahang dahilan kung bakit nasira ang ating West Philippine Sea. Hindi Amerika, hindi Japan, hindi European Union, hindi kung ibang bansa. China lang. Senador, anong masasabi mo rito? At yung mga kaalyado mo na alam naman namin at alam na mga matitinong Pilipino kung ano ang inyong mga sinasabi at ginagawa. Hanggang ngayon, hindi ka nga nagsosorry. Hanggang ngayon, hindi mo nga binabago ang iyong mga statement doon sa nakaraang hearing at pinaninindigan mo pa na tama ka, ay talaga namang mali. So, di ba? Bahagi ba ito ng malawakang disinformation campaign? May mga Pilipinong nagpapagamit at ginagamit ng China. Kaya naman itong China, ganito, kawalan ng respeto, hayagang walang paggalang sa Pilipino at sa mga batas ng bansa at batas sa international dahil mayroong kakamping Pilipino kumakampi sa kanila. So, sino ngayon ang dapat managot sa bayan? Kaya tama lang na magpalakas, mag-ingay, magsalita ang mga Pilipinong nakakaintindi ng batas at karapatan ng Pilipino at ng Pilipinas dito sa isyong ito sa West Philippine Sea. Dahil hindi po titigil ang China tulad ng mga sinabi ko sa nakaraang mga video. Kitang-kita naman ninyo, patuloy po ang kanilang pangharas sa atin. Patuloy na dumadami ang mga barko dyan sa West Philippine Sea. At maging ang kanilang mga statement ay punong-puno ng kawalan ng paggalang sa Pilipino. Yun po yung nararamdaman ko at nakikita natin. Kayo, mga Pilipino, dito at sa buong mundo, ramdam ba ninyo yan? Dapat bang ibaliwala natin yan? Hindi. Kailangan ituloy ng Philippine government, ng Office of the President, ang pagpapail ng kaso para may pakita sa China na hindi ito political drama. Ito ay seryosong reklamo dahil nasira ang likas na yaman ng bansa. Nawala yung coral, mawawala ang laman dagat, makaka-apekto sa food security program ng pamahalaan. Yan po yung malinaw. So, any comment, reaction? Hindi pa ako nagagalit. Akin lang kung idinidiin yung authority sa pagdidiin ng mga sinasabi para ho maging seryoso ang dating. Hindi ho ito biruan Napakasensitibong issue ho nitong ating topic na ito. At yun na nga mga kababayan. At yun nga po mga kaibigan, dito po nagtatapos ang ating reaction video. Muli ako po si I2K ng Sundalo ng Dunggalo at 811.
Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta. Yeah, peace out.